Ito yung na-harvest natin sa una nating chili. Ang dami pala ng bunga. Kunin din natin itong maliit. Ooh, ayan. Ito medyo malaki ito siya. Si-harvest natin itong ating mga mais. Ay, puti pala ito. Ay, ito yung Filipino mais. Ay, ito yung yellow corn. Nag-crossbreed ang yellow corn. Oh. This one. Wow. Ang laki. We also have mga red cabbage. Oh my God. Oh my God. Meron pa palang patatas dito. Ito, I don't expect talaga na magkakaroon ako ng patatas ngayong harvest. Ito na yung na-harvest natin, guys. Ayan, meron tayo. So guys, ngayon, i-harvest na talaga natin itong mga chili. At meron ang paprika dito. Baka itong paprika, okay pa ito siya. Yung naiwan dito is, yan, red chili, long chili, and merong paprika. Oh, ayan, sobrang lamig. Malamig na kasi dito. Ito is, nasira na din yung iba. I-harvest na din natin ito. So ito na ang munting biyaya mula sa aming hardin dito sa Germany. Kagagaling pa lang natin sa bakasyon sa Pilipinas, and kahit yung ibang mga gulay ay hindi na mapakinabangan, may dahilan pa rin tayo para sumaya dahil may mga iilan pa din tayong ma-harvest dito sa garden. Ito guys, sayang siya. Akala ko nasira kasi may brown. Hindi ko muna yan kukunin. Baka mahinog pa yan siya. Ito kasi yung masarap na sweet, pang snacks paprika. Sweet paprika. Ito yun. Nasira. Ito yung chili naman na maanghang. Hindi ko din yan kukunin. Itatanong ko kay asawa kung pwede pa ba yan magstay. Yung kapitbahay kasi namin is, nakita ko yung paprika nila na hindi nila kinuha. So baka it will still okay na iwan pa siya, hindi pa siya kunin. And kahit nga nagpo-froze na dito sa amin. Simple lang ang buhay ko dito sa Germany, pero sariwa at puno ng blessings. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ako nga pala si Pearly Alms, naninirahan dito sa probinsya sa Germany. And ito yung aking kwento ng probinsya at payapang pamumuhay. Shwea. Because the grass is so long. Masarap talaga sa pakiramdam na ma-harvest mo yung mga itinanim mo na mga gulay. So, itong ating mga long chili, napakasarap nito para sa paksiw na isda o kaya sa pakbit, at saka masarap din sa Bicol Express. Ay nako, napakadami dito sa aking garden. Mahal pa naman ang mga gulay ngayon sa Pilipinas. So, maganda talaga na magtanim tayo. Ito yung na-harvest natin sa una nating chili. So, meron pa akong isang chili doon, pwede pa natin yung ma-harvest. Buti at meron pa tayong na-harvest. Pasalamat tayo at kahit na matagal tayong hindi bumalik and sobrang lamig na dito, nakapag-harvest pa din na tayo. Guys, nung umuwi pala kami, sobrang dami pala ng bunga ng talong. Ngayon, i-harvest natin siya. Ayan, ayan, sobrang dami pala ng bunga. Ayan. Kunin din natin itong maliit. Yeah! Yeah, Max do! May tunok pala ito. Yung mga dahon, unti-unti na siyang na tatanggal. Ouch! Nasakit. Yan. I'm so happy at sa pag-uwi ko, nakakapag-harvest pa tayo ng maraming talong. Kahit yung iba is nasira na, but we will still harvest this. Ayan o. Dito nga, yung mga talong dito talagang meron ng mga seeds. Ayan o. Ayan. Ito pa. Tingnan nyo naman itong ating mga kamatis. Sayang. Alam nyo, napakasarap pa naman yung mga cherry tomato. Yan din ang nangyari dito.
Yan na. Dahil nga, first froze talaga, masisira talaga yung mga kamatis. Guys, si asawa nag-mower dito kanina. Alam nyo, ano yung nilon-mower niya? Kalabasa. Hindi ko na-harvest yesterday. Kaya ko sana i-harvest. Naunahan niya ako mag-lawnmower. Nasira yung kalabasa. Nakain ng lawnmower. Ayan oh, yung itsura oh. Tingnan nyo naman yung itsura ng kalabasa. Hinog pa naman siya. No. Nasira na. Mag-harvest tayo dito ng kalabasa. Ay. Tayo kutsilyo dito. Yeah. Ayan. Tamang-tama ito. Meron tayong kalabasa. Ganda ng itsura, oh. Ito siya ba ay kalabasa na malagkit. Sobrang sarap nito. Ang yung liso nito is ikikip natin para sa itatanim natin next year. I know dito meron din kalabasa. Meron nga ito, oh. Pero young pa siya. But dito, meron tayong isang kalabasa dito. Ayan. Ito medyo malaki ito siya. Guys, meron pa palang isa. Akala ko wala na. Natabunan siya ng mga dahon. Ayan, oh. Natabunan ng mga dahon. Hinog na din. Tama. Marami ting kalabasa. 3 piraso. Yeah. Nung umuwi tayo, nag-iwan tayo ng isa pang watermelon. So ngayon, i-harvest natin ito siya. Ayan. Ayan oh. Sana hinog na ito. I think this is only the watermelon na meron dito. Isa lang kasi na watermelon yung itinanim ko dito and wala naman ako nakita na iba pang mga bunga. Yung dalawa kasi last time is dinala natin, hinarvest natin yun, dinala natin doon sa aking mother-in-law. And hindi pa masyadong hinog. Hopefully this one is hinog na. Ngayon mag-harvest tayo ng mga mais. We will see kung meron tayong makuha. Ay, puti pala ito. Hindi pala ito. Ay, ito yung Filipino mais. Ay. Masarap ito anagon. Akala ko yan. Sweet corn. Eh? Ang tamis. Ang tamis. Ang tamis niya. Akala ko sweet corn. Itong aking itinanim. Puti nga. Ito nga yung mais na ano. Pilipino. Yeah! Huh? Yeah, Max do. Puti pala talaga. Yeah? Max do. Hindi pala yellow corn itong itinanim ko dito. Akala ko yellow corn. Ayan, oh. Ito baka ito yung yellow. Hala. Lagot ako kay asawa nito. Hindi ang yellow. Yellow corn yung binili ko sa ano ba? Yung binili ko sa market. Pinoy gulay pala ito lahat. Pinoy mais pala ito lahat. Ito yung yellow corn. Nag-crossbreed. Nag-crossbreed ang yellow corn. Hala. Ang ingay ni Ethan.
Alam nyo, may mga bagay talaga na hindi nawawala. Kahit gaano ka man kalayo sa Pilipinas, isa na rito, itong mga mais. Ang mga mais na ito, hindi man sweet corn na pang-export, pero saktong-sakto para sa paborito nating Pinoy style na iniihaw na mais o kaya naman ay ilalaga at lalagyan ng kaunting mantika at asin. Ay naku, napakasarap. Ang bango, amoy probinsya, amoy Pilipinas. Dito sa aming simpleng lugar sa Germany, ang pag-aani ng mais ay hindi lang trabaho kundi nostalgia din. Habang binabalatan ko ang bawat isa, naalala ko ang mga kapitbahay na nagtutulungan, ang tanawin sa bukid at ang init ng araw sa atin kahit malamig dito. Sa huli, kahit saan ka man magpunta, lalo na dito sa tahimik na probinsya, ang simpleng saya ng sarili mong ani ang magpapatibay sa connection mo sa iyong pinagmulan. Guys, yung mga naiwan na mais, hindi na muna natin kukunin dahil na-realize ko sobrang dami ng mais. So, mag-harvest na tayo forward. Meron akong nakitang chili doon. Ito, long chili. Ito yung mga na-harvest natin na mais. And meron akong 4 na piraso na yung hindi binalatan. Isa lang pala yung aking yellow corn, and yung nag-survive na marami is yung Filipino corn. Ayan. Filipino corn. Ito siya. Sobrang dami pala. Ito na chili. Late ko ito siyang long chili ito. Late kong itinanim. Ngayon, pagdating ko, sobrang dami ng bunga niya. Ethan? Ayan, sobrang lalaki pa ng mga bunga, oh. Ay, may nasira na. Ayan, oh. Ayan. Oh, yeah! Spinne, nicht gut. Nicht gut, Spinne. Lalaki nito. Ngayon pa ako nakapag-harvest na ganitong kalaking long chili, and alam nyo ba, itong aming garden without fertilizer talaga ito. So, bongga. Sobrang lalaki. Ayan. Bago ako umuwi, nagtanim pala ako again ng mga ito is snow peas. Anong pangalan nito sa German? Nakalimutan ko na. Bitte? What did they go out there? Bitte? What did they go out there? Ah, die Karotten is here. Oh, Here. it's not. Basta snow I peas. have Sarap nito. carrots. Kainin ng I have some. parang mani nga. Carrots. Tamang-tama. Carrots. I-harvest natin to. Ilang piraso lang naman ito, guys. Carrots. Meron pang mga bulaklak. I don't know if yung Karotten haben, Mama. du willst Karotten haben. Mama, vergiss nicht mein Karotten. Karotten is unten, Schatzi. Huh? Si anak naghahanap ng carrots. Sarap nito. Sarap nga. A lot of Filipino mais. Only one yellow corn. Oh, that is so small, anak. We still need to wait. Where's my cozy carrot? Yeah, I don't even harvest everything. Where's my carrot? And have a here. Du willst dein Karotten haben. Oder here. Hanap tayo ng carrots dito. Anak, that is still so small, Schatzi. Where's my Mal, ay, ang liliit. Oh! Das ist groß. Ich liebe große Stürme. Genau, aber sie, ha? Mama, Ang liit. bitte waschen. Ja, wir machen gleich waschen. Du musst, you still need to find the big also. Aber ich hab doch. Also, du brauchst no, you only need one? Ja. You don't want to
Harvest more? Here. More Here. bigger? Here. Tingnan Here, pa tayo Mama. Bakit man anak? Ito kasing mga carrots, kahit mag-frost is okay lang ito. Ay, nag-mower pala si asawa. Ow! Papa. Wow! Alis good, alis good. Ah! Small! It's really small. Mama, that is Need to a wait. food. Another gulay na excited akong i-harvest. Itong ating mga zucchini. Tuwang-tuwa ako nung unang kita ko, simula nung pagdating natin, tuwang-tuwa ako nung nakita ko na marami tayong zucchini, and I don't know kung hindi pa ba yan sobrang gulang na gulang, but we will harvest it. Mayroon tayong 3 piraso na zucchini. Nakakatuwa at naiwanan pa talaga tayo ng mga zucchini. Hindi na natin ito ma-harvest, guys. Nasira siya. Kinain pala ng mga slugs. Oh, this one okay pa to. May mga maliliit din na nasira. Sayang. This one, napakalaking zucchini. Wow. Ang laki. Ayan, oh, mga sira na din ito. Hindi na din yan tutubo. We also have yellow zucchini. Ito, nasira na din yung talagang ano niya, puno niya. Ayan. Meron tayong yellow zucchini. Sira na din siya, guys. Ano, sobrang gahi na siya. Sira na nga. Sayang. So, putulin na natin ito. Meron pa palang isang carrots. Meron pa palang isang patatas. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Meron pa palang patatas dito. Oh my god. Oh, ang dami. Ang daming patatas. Meron pa palang patatas, guys. I didn't expect na makapag-harvest pa ako ng patatas ngayon. But ayan, meron pa pala talagang patatas. Dito is, I think wala na. Hala! Ayan, Ayan. Isa. Dalawa. Sana hindi ko maano. Ang lalaki. Wow. Saan ilagay ito? Hala, yun na nga, Dahil matagal natin siyang in-harvest, nagsisimula na siyang, magdahon. Oh my god. Oh my god. Ay, ano ba yan? Siguro kamayin na lang natin ito. Marami pang patatas pala dito, guys. Oh my god. Oh my god. Ang dami. Ang dami. Ang dami pa palang patatas. Naku po. Ayan, Hala! Hala! Ay, dito! Hala! Meron pang mga maliliit. Ang problema, kapag hindi natin tatanggalin itong maliliit is tutubo yan next year. Pero, iwan ko na lang yan siya dyan. Hala! Dito pa, Ayan, meron tayong patatas. Ang sarap nito i-boil. Ay! Parang yun lang. Hala! Meron palang patatas pa dito. Dito pa.
Hopefully na ano natin lahat. Ang dami pa. Ah, ito pa oh. Ah! Ayan oh. Diyos ko. Ano ba yan? Uy, oh, ito, ang dami. Ang daming patatas. Ayan. Guys. Oh, andito pa. Hala. Ang daming patatas. Ang ganda din kasi ng lupa dito. Ayan, oh. Hala, I don't expect. Tingnan nyo guys, oh, yung ating patatas, ang dami. Ay, may mushroom pa dito. Yung iba ba, kukunin ko yung ano natin yung iba dito na hindi na nasugatan dahil tanim natin next year. Yung iba, ito, maganda ito pantanim natin next year ng patatas. Pero marami kasi yung nasugatan, so yan yung ating panggulay. Ang dami. Tamang-tama ito. I don't expect talaga na magkakaroon ako ng patatas ngayong harvest. Kasi I thought na wala ng patatas dito. Ang dami pa pala. Isa pa na super excited ako na i-harvest dito sa garden is itong aking mga mani. Hindi ko na talaga ito ipagpalipas dahil yung mga bunga, yung mga dahon niya is talagang super dry and malutong na. I'm so excited dahil first time kong magtanim ng mani and first time kong makapag-harvest. We will see kung madami ba tayong ma-harvest ngayon. Hindi ko alam kung paano ito. Paano ba to? Ay, walang bunga. 3 piraso. Ay, wala nga. Ay, ano ba yan? Ay, wala siya masyadong bunga. Sa dami ng nabunot natin na mani, ito lang yung nakuha ko and I'm not sure kung talagang gulang na yung iba dahil marami kasing hindi siya gulang. So pakita ko sa inyo like itong mga ganito, pinipisa ko kasi siya bago ko siya ilagay sa dito sa Tupperware. Tapos kapag sobrang soft, ganito yung itsura niya. I don't know bakit ganyan. So itinanim ko siya, I think mga late April na, so June, July, August, September, October, so 5 months na. Or, yeah. Baka, siya, baka yung lugar na tinamnan ko din is nagkaka-apekto din dahil tinanim ko siya dito sa aking mga sitaw na itong sitaw ko talagang sobrang dami niya and malago kaso hindi naman siya namunga. And, yeah. Yung iba din is wala masyadong mga bunga and, yeah. Ito nga, maliliit. Alam, ito yung mga malalaki and usually is mga ganito. So ito itry ko itong ilaga mamaya
At least meron tayong na-harvest. Sabi nila 5 months daw ang kailangan ng mani. So nung dumating kami, ganito na yung itsura. Kaya excited ako na mag-harvest siya kasi nga akala ko marami siyang unod. Dahil ito na yung nangyari. Kapag pala ka nang magsimula na yung frost is mamamatay din pala yung kanyang mga dahon. We also have mga red cabbage. Ayan. Marami ito siya. So, we will try to harvest more. Parang ano na ito, matigas. Baka masira pa itong aking ano. Ay! Ayan. Ayan, masarap sa salad itong red cabbage. Oh. Yung ating, what do you call this? Pipino. Na ano na, nasira. So, ito yung pangalawa. Meron pa tayong mga red cabbage dito. Pero itatanong ko kay asawa dahil yung iba kasi is hindi pa talaga siya masyadong ito parang okay na ito siya. And this one. Pero yung iba kasi like this one hindi pa masyadong nag-sprout or nagbuka ba. Ang liit niya. So guys, ngayon it's already 5:21 and tamang-tama natapos na ako mag-harvest. Though meron pa tayong iilan. Yung mga mansanas, hindi ko pa na-harvest. Is harvest natin yan maybe tomorrow or in the next days. Okay lang naman yan. And then yung sunflower at saka yung ating sweet potato, harvest natin yan. But ito na yung na-harvest natin guys. Ayan, meron tayong mani and this one is, ito yung long chili, meron tayong red chili dyan, 3 piraso, yung mga talong, and yung mais, i-steam natin yung mais. And then, meron tayong itong ating zucchini, itong mga harvest natin na mga patatas, ayan, mga carrots, itong kalabasa, and yung mais na hindi natin tinanggalan ng pakpak ang tawag sa amin ito sa Visayas. Kung nag-harvest kasi kami sa aming bukid, if we want it to stay fresh longer is hindi namin tinatanggalan ng pakpak. So madami naman tayong tinanggalan ng parang balat ba para i-steam natin. So yung iba is ilagay natin sa gulay. Sarap yan sa soup. And then meron din tayong mga red cabbage. Ito masarap yan sa salad. So guys, yan yung na-harvest natin ngayon. Nakakatuwa na kahit late na tayong umuwi. And alam nyo, sobrang lamig na talaga dito. It's kanang 5 degrees ngayon. And kapag gabi is umaabot siya sa, nagpo-froze siya. Like 0 degrees, negative degrees, negative 1. So nagpo-froze na yan siya. So kaya nga yung kamatis, wala na tayong naabot.